What's up, lang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa ka mang panig ng sulok ng mundo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero, unahin natin si Papa God, no? Panonoorin natin, galing to sa Frontline Pilipinas. Balita to at FYI lang po, tayo'y nakikinig lang sa balita at nanonood. Nagbibigay lang tayo ng reaction at commentary, no? Hindi po tayo yung nagbabalita dito. At ito, sabi ng mga Chekwana naman, na meron daw silang hawak na ebidensya na katunayan na pumapayag tayo na sa kanila ang West Philippine Sea, no? So, grabe talaga. Ginigit nila talagang kanila yan. Ayaw nilang bitawan talaga kasi nandyan talaga yung yaman ng makukunan nila para sa bansa nila, no? Swapang talaga, no? So, eto, panoorin natin at para malaman natin kung ano yung mga sinasabi ng Chekwana to. Person for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad. Ang reaksyon niya sa media nang tanungin ulit kung totoong may bagong kasunduan na pinasok ang Pilipinas at China. Noong weekend pa sinasabi ng Chinese Embassy na may new model silang pinag-usapan ng AFP Western Command o WESCOM para humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Na-record daw nila ang detalye ng pag-uusap na yan. Pero Ayan, kung na-record man nila, so labag din sa batas yan, no? Anti-wiretapping yan, no? So, yun nga yung sinasabi dito, mamaya, ni Defense Chief Gilberto Teodoro, na kung may katotohanan man ang kanilang ipapakita o ilalabas na ebidensya, lumabag pa rin sila sa ating batas, no, na anti-wiretapping, no? So, bali, ang nangyayari kasi nito sa atin, puro na lang tayo diplomat protest, no? Napakarami na yan. Itong taon lang na to, wala pang kalahating taon na nakakaraan. Ano pa lang tayo ngayon, May, di ba? Tingin ko mga nasa kulang-kulang 200 o nasa 200 diplomat protest na naihahain natin na binabali, wala lang naman to ng China, no? Pero hindi, tatamaan din sila nito pagka talagang nasanctionan sila, isa-isahin yung ibibigay sa kanila. No? Sa ngayon, parang wala pa medyo hinahayaan lang sila ng, ng mga mambabatas talaga, no? So, ito, panoorin natin ulit. giit ng opisyal, dead story na ito at di na dapat pag-usapan. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs. Pero kung totoo bang meron, at may mapapakita ang mga Chinese official, mananagot talaga ang sino man yung kausap na yun, di ba? No? Kasi walang ibang pwede maipag-usap ng deal sa mga ganyang bagay, kundi ang ating Pangulo lang, no? Presidente lang ang may karapatan sa ganyan, no? Di ba mga kanetizen? So sobrang labag yun, no? So sa tingin ko nagsisinungaling na naman itong mga chinungaling na to no? To the grave. Gaya ng Navy, una ng pinabulaanan ng Defense Department at Department of Foreign Affairs ang naturang kasunduan. Paninira lang daw ito ng China. Pero sa inilabas na artikulo ng Bloomberg kahapon, kinumpirma ng ilang Chinese officials ang plano ng China na ilabas ang hawak umano nilang ebidensya na meron talagang agreement. Audio recording daw yan habang kausap nila sa telepono ang isang opisyal ng ating militar. Duda naman dito si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kung totoo man daw ang recording ng tawag, lalabagin ng China. Wala yan. At saka kung palagay natin totoo man, naman ngayon, no? Wala nang verbal lang yan. Hearsay lang yan, no? Sabi-sabi lang yan. At usaping telepono lang yan. Wala yang lagnaan o authentication na pinirmahan, kasunduan na ginawa. Wala yan, no? At kung yan, doon pa sa dating administrasyon, lalong wala na kasi iba na administrasyon ngayon, no? At kung ngayon naman yan, na sinasabi nila, diyan magaling China mag-edit, gumawa ng ganyan, mga fake, di ba? O kung totoo man yan, at hindi yan pabubulaanan ng ating presidente, no? O di sila mag-usap, no? Ba't yung ba presidente kausap nila? Ganun lang yun eh. Ang international relations at anti-wiretapping law ng Pilipinas. Sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin
sa Republika ng Pilipinas. Giit pa ni Teodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa gantong uri ng kasunduan. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal na kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang Magaling din to si Gilberto Teodoro. No? Talagang ayaw niya, siya, tsaka pigil lang to Kung tutuusin, siya lang masusunod. Papalag na to sa mga ginagawa sa atin ng ano. Kasi sila yung mismo naka-front dun no? Siyempre, sinasabihan ng Pangulo natin yan, chill lang, relax lang kayo. Wait lang sila, Medyo mahina pa tayo At yung mga in-order natin pandigma, wala pang dumarating na marami. Siguro may mga iilan pa lang. So, kulang pa yon no? Although kahit ng mga malalakas na bansa, NATO, US, at Japan, at mga iba pang mga malalakas na bansa, nandiyan ang India, diba, South Korea, Australia, na nasa likod natin or umaagapay sa atin, mahirap na rin umasa sa kanila no? Pero kung tutuusin lang, kung ang presidente natin kumbaga sa Japan wahuy, na meaning, no? Ibig sabihin, salbahe o talagang palaban, baka doon pa lang sa laser, na-provoke na yung MDT, yung palagi natin sinasabi ang MDT, yung Mutual Defense Treaty na yan ng Amerika, at mismong Amerika na nga ang nagsasabi, no? Na gusto na rin talaga nilang gamitin yan dahil para sa kanila, sobrang pang-aabuso na yung mga ginagawa nitong at galawan nitong mga Chino na to, no? Hindi na makatao, kumbaga. Napakabait na ng presidente natin, no? Hanggat maaari, hanggat kaya pang unawain sila, inuunawa pa sila, no? Huwag na lang nila sanang hintayin mapigtas pa ang pise, no? At lalong-lalo na, huwag nilang hayaang may mamatay kahit sa water cannon lang, no? Makikita nila, hinahanap nila yung mga Chinese na yan. ating mga tao. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomato opisyal ng mga foreign embassy laban sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay retired associate Mahiling yan si former associate Antonio Carpio. Ito rin to parang nawalan din siya ng pwesto nung panahon ni Duterte kasi nga naging BFF ang China, di ba? At ayun, pinayagan lahat ng mga illegal. At siya, alam niya kung anong mga tama at mali at kung ano yung illegal na ginagawa sa atin, no? Siya rin yung nagsabi, ito si Antonio Carpio, na bakit hindi na natin minahin yung ating langis, no? May template na nga daw na pinagbawalan ng China na mag-drill ng langis ang Vietnam, Thailand, tsaka Malaysia. Pero ang ginawa, binaliwala yun. Palakas ang mga bansa na yun at humingi ng tulong sa medyo malakas na bansa na samahan sila at idinrill nila, no? Wala namang nagawang Chinese, di ba? So yun yung sinasabi niyang template. Template means gayahin natin yung ginawa ng mga bansa na yun, di ba? At least, para madrill natin yung langis natin kaysa maunahan pa tayo ng mga intik na yan. Justice Antonio Carpio, pwede naman silang palayasin kung may ginawang krimen. If they release that audio, that's a violation of our criminal law. Unless the other party agreed to be taped. That's committed by an embassy official of China who has immunity. We cannot prosecute, but we can expel him for violating our laws. Sa ngayon, wala pang pahayag si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Ako, ito ata yung pinatutungkulan na kausap, no? Correct me if I'm wrong, ha? Pero kung siya man, tingin ko hindi niya gagawin yun, no? Ano lang kung mga in-check na to, magaling to mag-edit, magaling to mag-take, no? Ayun lang. Patuloy natin na lang Sa ESU, naka-leave si Carlos, pero di raw ito konektado sa umano'y New Model Agreement. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
Okay, madam netizen, no? Parang sobra naman na yung ginagawa sa atin ng mga Chekwa na po, lahat ng paggigiit talagang gusto nilang makuha yung gusto nila, no? Dahil tayo parang hindi basta-basta pumapalag sa mga ginagawa nila, ganyan sila sa atin, no? Pero sa mga ibang bansa, no? Katulad ng nung balita nakaraan, na pumasok yung China Coast Guard nila, napakalaki sa lugar ng Japan. Ninarang sila agad kahit medyo maliit lang yung Coast Guard ng Japan, wala silang palag. No, labas sila, alis sila agad, tiklop, di ba? Hindi nga sila nakakapag-water cannon doon at sila pa ang talagang tinataboy, no? Eh sa atin, baliktad no? Pinasok na yung teritoryo natin, tayo pa yung tinataboy, at hindi lang taboy, talagang kumbaga sa kinukutusan na. Parang nakakadurog ng puso, no? Pero intay-intay lang sila, no? May hangganan din yung ginagawa nila at may karma rin yung ginagawa nila, no? Makikita rin nilang hinahanap nila. Yung mga takot naman yung mga inchik na yan, ayaw din ng digma niyan, eh. Hanggat kaya na mambuli niyan, mambubuli lang yan, ng netizen, di ba, no? So, ayun lang po, madlang netizen, palagi sinasabi ni Tio pa, na life is short, be happy, and world peace. Diba? Peace lang po.